Morning guys, for this video mag-ano tayo, ano tayo ng iay ng kalabaw. Nakapira na inapiyak na. Dito natin ipitin yung ano, kalabaw para hindi magalaw. Ito siguro niyan. Mga Saka si Hapon. kuya yung ano Paano mag-iay. sinempyak ko meron? Oo, kaya na. Yan to, isang taon niya, 24 niyan. Ito yung mga isang taon niya. ano niya, Sino mga nag-EI? Si Ricky. gamit. Dire, sino? Ano ba kaninuno sa una? Nuno Gambao, Gambaroy? Sino? Nuno si Ito yung ipa-iay natin. Roy. Roy. Gamba. Oh, Gamba ba yan? Si Dilson. Ano? Wala kami si Roy Gamba. Basta ano man yan to, ang sa disat man. Kaya sa GSAC naman yan eh. May mga technician man kami sa GSAC talaga. Dire, bago ka pala ito sa disat. Papasukin natin to dito sa ano, dito sa butas, dito sa pang-ipit para hindi magalaw. Doon sa ano? Hindi siya masyadong Ang ganito yung ano, yung kalabaw pag naglalandi. Oo, gagatatan ang pagganiro sa mga kanya. Yung ano niya naglalaway. Wait lang ipagdito ha. Ayan. Iikot mo na. Ay, suot na. Sige lang siya. Para din. Ayan. Pataas-asan ulo. Ha, balik na. Sige, dalagan sini kapo na hapon. Ito sir yung process ng ano natin. Ibig sabihin, frozen yung semen galing dito sa, ang tawag dito fill tank. So, yung fill tank na yan, may laman niya na liquid nitrogen which is negative 196 degrees. So, pag mag-i-EI ka o kaya magano ka, itutuwing mo yan. May tubig tayong na nasa 38 to 40 degrees ang ligamgam. Then yan, yung pagpasok ng semen. Yan. Ito yung tawag na semen straw. Itong semen straw, tapos itong EI sheet, ito tawag. Yan. Ito yung EI gun. Pasok yan. Yan. EI gun. Kami kasi dito sa sa Bicol, dala-dalawang straw yung practice namin sa pag nag-EI kami. Unlike dun sa Katagalogan, although sa training namin talaga sa PCC is dapat isang straw lang enough na para makabuntis ng kalabaw. Kasi sa kahit nakikita nyo na kukunti lang yung laman ng straw, pero million sperm cell na yan ng kalabaw. So enough na yan para makabuntis ng isang kalabaw. Once na ano natin na talagang fertile yung kalabaw, then yung itlog ng kalabaw is masalubong talaga ng sperm. So ito naman yung long shoulder glove. Yan. Bakit tayo may mga ganito? Kasi pwede natin makontaminate yung kalabaw kung may sakit tayo, or both, ang kalabaw din pwede rin kaming makontaminate ng mga kalabaw. Kaya protection lang sa tao, sa technician, at the same time sa kalabaw. Yan, Manoy, pakihawak ng buntot. So, yan, dudukotin natin sa puwet. Kasi, bakit natin dudukotin sa puwet yung kalabaw? Sabi ng iba, parang nasasaktan yung kalabaw. Hindi po siya nasasaktan. Although, ito talagang pinaka-process ng artificial insemination pagdating sa kalabaw. Kasi, kami, pag nag-i-EI kami kasi, hindi basta-basta ipapasok lang yung semen sa loob ng ng puwerta ng kalabaw. So, inaalisan namin yan, kaya dinudukot namin sa puwet, tapos ginaganyan namin para labas pa niya yung mga dumi o tae dyan para hindi makasagabal. Kasi hawak namin yung pinakamatres ng kalabaw. Yung cervix sabi. Yan. So, si kalabaw is talagang inhit na inhit siya at mayroon pa siyang mga likidong lumalabas. So yan, papasok namin 45 degrees. So pagpasok, level up. Yan. Yan, hawak ko na itong cervix na ito, yung pinaka niya. Yan, hahanapin ko na lang yung opening ng cervix.
which is the cervical os. Yan, pasok na. Yan, pasok na yan. So, ang AI gun ko is nasa 3 deposition na tinatawag. Pag sinabing nasa 3 deposition is nasa loob ka na mismo ng mattress. So, yun ang oras para iputok natin yung yung semen. Yan. So, nakadeposit na semen. So, yung makikita nyong liquido na yan, siya yung mga lakway na tinatawag na linalabas once na inhit yung kalabaw. So, itong mga kalabaw na to, may mga signs siya na inhit siya. Isa na yung paglalabas ng lakway o at the same time, pag mga ganyang mga native lang, maririnig niya na sabi niya, nga, yan. Pero dun sa mga buffalo, sa mga crossbreed buffalo, hindi mo talaga mahalata. Kasi karamihan sa kanila, mga silent hitter na, makikita mo na lang, may lamad na lumalabas sa puwerta nila o kaya lakway. O, naglalaway-laway, sabi nga dito sa atin. Yan. Napakaganda, sir, ng kalabaw mo kasi talagang inhit na inhit siya. Although sabi niyo nga kahapon yung nahapon na monitor. So, hanggang 24 hours to 36 hours ang pag-inhit ng kalabaw. Kaya nasa tamang timing lang tayo ngayon. Pero kahit ganito, timing natin, inhit na inhit. Pero wag nyo sanang ilagay sa isip nyo na buntis na yung kalabaw. So hanggang 3 bisis tayo. So 18 to 21 days, pag hindi natin ito nabuntisan, hindi nag-success yung AI natin ngayon, uulit at uulit pa rin. Yan. Sige, kahit anong araw, kahit anong tawag po kayo basta nag-inhit po siya. Yan. Tapos na. Opo, tapos na. So ayan, tapos na yung na na yung So, similya. Op. Tuturo. Ako nga pala si Ruben Escaros, isang bibait AI technician gubat. De, bata mo ito na saan po ka? Technician man sa baboy. Yan, bata ba ito? Vitamins and uric. So ayan guys, tapos na natin ay paki-follow na lang si Mr. Ruben de la Cruz Escaros sa kanyang Facebook page o Facebook. At least dyan mga kaibigan is mga kasaka, makikita nyo yung mga resulta ng aking mga artificial insemination. Diyan yung makikita yung mga resulta, kalabaw, baka, yan, makikita nyo po yan. At least alam nyo na legit talaga. Anong kalagayan ng AI? Artificial insemination o sumpit sa kalabaw. Mai-improve natin yung lahi ng ating mga kalabaw. Hindi katulad no na puro natural mating lang. So anong nangyayari? Inbreeding. So pag once na nagpa-artificial insemination tayo, so magiging crossbreed na yung kalabaw natin, mas malaki na yung magiging resulta ng ating sumpit o AI, yung bulo, mas malaki. Pag bininta nyo, mas malaki yung income. Unlike dun sa mga native lang, so maliliit, so maliit din yung income. Oo. Tingnan ko kaya sa sa information about sa kalabaw. Okay. Thank you. Guys, thank you for watching.